Ayan, good morning mga kaibigan. Live tayo ngayon dito sa Caruncio Avenue, lungsod ng Pasig, kung saan ngayon araw na ito ay isineselebrate ang Liberation Day. Ito yun na 80th Liberation Day dito sa lungsod ng Pasig. At ito'y dinaluhan nga ni Mayor Vico Sotto, Vice Mayor Dodot Jaworski at Congressman Romar Romulo. Nagsipulan po tayo. Magandang umaga sa ating lahat. Maligaya at makabuluhang paggunita ng 80th Liberation Day po natin ito sa lungsod ng Pasig. Akin pong binabate ang ating Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, ang ating City Council. Narinig na po natin ang magagandang mensahe ng ating Congressman at Vice Mayor, pati po ni Kuya Jared ng samahang kasaysayan ng lungsod ng Pasig. Kasama rin po ang ibang mga kasama niya, ng mga historiador, at iba pang mga kasama sa kanilang asosasyon o samahan. Siyempre, hindi po natin pwedeng kalimutan ng siguro sila nga yung pinaka-importante nating kasama ngayon, ng mga kaanak ng mga veteranong Pasigenyo. Maraming salamat po sa pagdalo ngayong umaga. Lagi naman po kayo nandirito tuwing may event tayo, pero maraming salamat po sa inyo. Sa mga kasama natin sa paglilingkod sa ating pamahalaan, sa ating mga kasama sa lokal na pamahalaan, siyempre sa Kato, na Sir Patrick, na nag-organize po ng ating programa sa pagkakataong ito, ang mga national government agencies natin, ang ating kapulisan, sa panguna ng ating Chief of Police, Colonel Magaldan, ang ating Bureau of Fire Protection, sa panguna ni Fire Superintendent Colonel Angot. Nandito rin po ang iba sa mga mag-aaral po natin, ang mga susunod na henerasyon ng Pasigenyo. Nasaan po mga Girl Scouts po, yung taga PLP, RTU. Maraming salamat po sa oras ninyo ngayong umaga. Yung mga hanggang dun pala sa dulo, hindi ko nakita, may mga tao pa pala dun sa dulo. Oh, naririnig nyo naman po kami. Okay lang po kayo dyan? Naiinip na kayo? Habaan pa natin yung program. Ayan po. Hindi ko nakita kanina, may tao pala hanggang dun sa dulo. Alam nyo, madalas po, hindi na natin naiisip, o hindi nakakalimutan pa nga natin, na kaya po tayo nakatayo rito kung nasan tayo ngayon sa punto ng ating kasaysayan. Dahil sa mga taong nauna sa atin. Dahil sa mga taong naghirap, nagsumikap, mga taong lumaban, sa mga bayani na lumaban para sa ating kalayaan, para sa ating kasarinlan. Hindi po biro yung sakripisyo na ginawa po nila. Kaya sana wag po nating kakalimutan. At rin sunod po rito, nung nakaraang taon, nung 79th Liberation Day po natin, maalala siguro ng mga kaanak ng mga veterano, nabanggit po namin ni Nakong, ni Vice, na balak po sana nating ilipat ng ating bantayog. Ito pong bantayog ng Kagitingan po natin, dahil hindi ganun kaganda yung lokasyon niya. At alam niyo naman, kung yung mga matatagal na po rito, yung mas matanda na po sa atin, siguro naalala po nila na sina Kuya Jared, naalala po nila Kuya Jared na dati, nandun po yan sa may unahan. Di ba, ilang beses na nalipat yan, 2 beses yata siya nalipat. So dapat this year sana ililipat
So ipapaalam ko lang po din sa inyo na medyo ipagpapaliban muna natin ang paglipat natin. Nasa plano pa rin po siya, so hindi pa tayo sigurado kung saan talaga yung pinakamagandang pwesto para sa kanya. Bakit po? Dahil medyo malaki yung ginagawa po natin o sinisimulan po natin ngayon na redevelopment ng City Hall compound po natin. Ngayong taon, sa totoo, nagsisimula na po yung 2 hektarya. 8 hektarya po kasi ang City Hall complex o compound po natin mula banda rito sa Quadrangle hanggang sa Pasig Mega Market. Nasa 8 hectares po yan. Medyo malaki po yan. Ang una po nating i-develop simula ngayong 2025 ay yung 2 hektarya muna. Ibig sabihin yung main City Hall building, magkakaroon po ng plaza sa gitna, bubuksan yung corridor, makikita na yung revolving tower, magkakaroon ng view ng Mutya ng Pasig revolving tower, at ibig sabihin, malaki po yung magiging movement natin. Kaya pinag-aaralan po ngayon ng mga arkitekto natin kasi mag-iiba yung landscape ng Aroncho Avenue hanggang main City Hall, hanggang City Hall compound natin. So ipagpaliban muna natin yung paglipat ng Bantayog, tingnan muna natin yung magiging itsura. Although nagre-render naman tayo, sinisimulate naman po natin siya, tinitingnan natin siya sa screen o sa computer, pero syempre iba yung actual na. Kaya wag na muna natin ilipat. Yun din ang advice sa atin ng mga architects po na nakonsulta natin. Wag muna natin ilipat. Buksan muna natin yung corridor ng ating Pasig City Hall compound. Pag nakita na natin yung hanggang revolving tower, makikita natin kung saan ba maganda ipwesto ang ating Bantayog ng Kagitingan. At ang prioridad naman po, ang iniisip po natin, ang magiging layunin natin sa paglipat sa kanya, kung kailangan nga siya ilipat, ay makita, ma-appreciate naman siya ng mga Pasigenyo, lalo na ng mga kabataan po natin. Dahil aminin natin tayo, gusto man natin siyang tingnan, gusto man natin tingnan, basahin yung mga pangalang nakaukit sa Bantayog, ay hindi natin magawa. Dahil, diba, sabi nga, kung yung mga bayani natin, yung mga veterano, nagbuwis ng kanilang buhay nung World War II, wag naman na tayo rin, natitingnan lang natin yung pangalan nila, ipupunta sa gitna ng kalsada, magbubuwis buhay din tayo. Diba, wag naman muna. Ilipat natin siya sa mas magandang pwesto. Pero i-update ko na lang po kayo, siguro sa susunod, sa 81st Liberation Day natin, hindi pa siya nalipat by that time, pero sa 81st ay siguro may magandang update na po tayo o plano kung saan siya ililipat. Kasi may proposal din na magkaroon ng parang rotonda dito sa tapat ng simbahan. Pero kailangan makita natin na nagja-jive siya o tawag dito, in coordination siya dun sa mga ibang developments po natin, ng 2 hektarya po, hanggang sa 8 hektarya ng Pasig City Hall compound. Pasensya na, kinuha ko na po yung pagkakataon na ito para i-update kayo, para alam nyo po na tuloy-tuloy po yung ginagawa po natin. Muli po, ay wag na wag po natin sana kalimutan yung mga sakripisyo, yung pagbubuwis buhay nga po ng mga nauna sa atin, mga bayani, na sila po ang dahilan kung bakit mas maganda na ang buhay natin ngayon. Opo, marami pa ring pagsubok, hindi naman po mawawala ang problema sa buhay ng bawat isang individual, pamilya, barangay, ng ating bayan. Pero pag titingnan talaga natin na maigi, hindi natin maitatanggi na mas maganda ang buhay ngayon, 2025, kaysa noong 1945. At nangyari po yan dahil sa mga bayani po natin. Kaya sana po ay huwag nating sila kalimutan at naway sila'y maging inspirasyon po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tayo man ay nagpapatrol bilang pulis, rumiresponde sa sunog bilang bombero, nagtatrabaho sa City Hall, kahit nasa isang office job tayo man ay mag-aaral, naway sa lahat ng ating pagkilos, sa lahat ng ating aksyon, lalong-lalo na sa mga punto na kakailanganin natin magpakita rin ng konting kabayanihan. Hindi man ganun kalaki ang pagsubok katulad noong World War II.
Pero sa araw-araw na mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, sa lahat ng kailangan natin gawin, kahit sa pang-araw-araw, sa ordinaryo lang natin ginagawa, sana po ay patuloy nating mahalin ang ating bayan, mahalin po natin ang ating mga kapwa Pilipino at ang ating kapwa Pasigenyo, at naway maging patuloy na inspirasyon ng ating mga bayani, at naway tularan po at sundan po natin ang kanilang mga yapak at ang kanilang halimbawa sa ating araw-araw na gawain. Maraming salamat. Mabuhay ang Pasig, mabuhay ang Pilipinas. Ngayon naman po, para magbigay ng kanyang pating panimula, inaanyayahan po ang ating kinatawan ng lungsod ng Pasig sa mababang kapulungan ang ating kagalang-galang Congressman Roman Texon Romo. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, nakakatuwa po yung seremonya na naganap a few minutes ago. Sa totoo po, napaka-importante, napakahalaga ng mga araw na ganito kasi talaga naalala po natin at nakakapagbigay ng inspirasyon sa atin, sa kabataang Pasigenyo, kabataang Pilipino. Ang maalala po na dito sa ating lungsod ay marami pong mga bayani. Ang totoo po, no? Throughout the years, minsan talagang nakalimutan na po natin na maalala at talagang siguro hindi na magbigay pugay, pero buhayin po kung ano man, isabuhay po natin yung buhay po ng ating mga heroes. Ngayon po, sa totoo, marami sa atin, ine-equate natin ang pagiging bayani, pagiging isang tunay na Pilipino sa edukasyon na nakuha niya. Pero ang totoo, hindi po edukasyon ang magsasabi kung ano ang karakter ng tao. Kung siya ay magiging mabuti na tao. Ang importante po ay mahugis po natin, mabigyan gabay na tama po ang kanyang kinalakihan, tama po yung kanyang tinatawag na good manners and right conduct. Sa panahon po ngayon, marami po sa ating mga kababayan, pag umiikot po kami, ang sinasabi nga po sa akin, dahil chairman ako ng edukasyon, Congressman, ang hirap rin talagang makapagtapos una ng K-12. Pangalawa, ang hirap rin makatapak at makapagtapos ng kolehiyo. Pero siguro po panahon na rin, nandito na rin po yung ating mga sons and daughters ng ating mga veterano. Siguro maganda na rin yung ating mga kapulisyan, yung ating mga professionals, ay malagay rin natin sa isip ng bawat Pilipino, ng bawat Pasigenyo. Ang mahalaga ay trabahong marangal. Ang mahalaga ay isang trabaho kung saan ay naibubuhay natin sarili natin at ating mga pamilya. At nakaka-contribute po tayo sa lipunan. Kailangan po talaga, in the near future, magka-shift na rin po tayo ng pag-iisip. Kasi sa totoo, ilan lang po ba talaga ang nakakapagtapos ng kolehiyo? Ilan ba lang po talaga nakakapagtapos ng K-12? Karamihan ng Pilipino po, dala ng sitwasyon, dala nung nakagisnan po nila sa kabuhayan nila, ay talagang kailangan magtrabaho na maaga, kailangan tumulong sa pamilya, kailangan tumulong sa bayan. Dapat po gawin natin parte ng nation building ang bawat Pilipino. Kung ano man ang trabaho, sabihin natin, may dangal ang ginagawa po ninyo. Hindi lamang ito para sa mga nagtatapos ng kolehiyo, para nagtatapos ng K-12. Ang mahalaga, karakter ng tao. At nasisigurado ko po, yung mga pinaparangalan natin ngayon, yung mga inaalala natin ngayon umaga dito, lahat po yan, sa totoo, pagmamahal sa bayan ang binigay nila. At nakita natin, kahit na ngayon pa, kahit na matagal ng panahon, hindi natin sila makalimutan. Ganyan dapat ang ituro natin sa kabataang Pasigenyo, kabataang Pilipino. Muli po, mabuhay po ang bayani ng Pasig, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Muli, maraming salamat sa ating kagalang-galang Congressman Roman Texon Romo. At ngayon po, para magbigay ng mensahe ng kaalaman ukol sa kagitingan ng mga bayaning Pasigenyo sa ikalawang digmaang pandaigdig,
inaanyahan po natin si Ginoong Jared Carlo Echevarria ng Samahang Pangkasaysayan ng Pasig. Magandang umaga sa ating lahat. Akala ko talaga ang paparangalan ay si Ka Lope Santos, pagkat siya ay narito sa tabi natin. Pero si Ka Lope ay meron ding matinding ambag noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong simula 1941 hanggang 1946, siya ay nanungkulan bilang direktor ng Soriang Wikang Pambansa. Kaya kung iisipin natin, kung hindi Pasigenyo yung naupo doon, siguro tayo ay trilingual. O siguro tayo ay bilingual pero hindi Ingles yung ating isa pang lingwahe. Alam nyo ang mga Pasigenyo, napakarami pong bayani rito. Marami rin pong kwento. Kung kaya't ito pong ating pook ay napaka-makasaysayan. Hayaan nyo pong ilahad ko sa inyo ang huling 9 na araw bago natin nakamit ang kasarinlan noong panahon ng gera. Huwag ho kayong mag-alala, hindi po ito aabutin ng 9 na araw din. Noong panahon na yon, napalaya ang Pasig na noon ay isang bayan at kabisera ng lalawigan ng Rizal sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Markings Filipino-American Troops at ng Hunters ROTC Guerrillas na nagtaboy sa mga puwersa ng Axis dito sa atin. Habang aktibo ang mga kilusang gerilya sa mga lalawigan ng Timog Luzon, partikular sa Rizal, Laguna at probinsya ng Quezon na noon ay Tayabas, ang Hunters 44th Regiment na nakatalaga sa Pasig ay pangunahing nakatuon sa pagkuha ng mga supply hanggang sa pagdating ng puwersang mapagpalaya, ang mga Amerikano. Samantala, ang unit ng Markings Phil-Am Troops dito ay nakatuon sa pagsalakay sa mga kalapit na kampo o lalagyan ng mga armas ng mga Hapon upang makuha ang mga kinakailangan natin para sa kanilang pangunahing unit. Habang papalapit ang araw ng paglaya, nagsimula ng magbago ang mga aktibidad dito sa Pasig. Noon ay pasikreto, ngayon ay unti-unti nang nalalahad ang mga ginagawa ng ating mga bayani. Ito ay bilang paghahanda sa huling pagsalakay nila sa ating bayan. Pagsapit ng 10 ng Pebrero, tumawid ang tropa ng Markings sa Ilog Marikina upang makipag-ugnayan sa puwersang sandatahan ng Amerika sa Wakwak Country Club, kung saan patuloy silang nagbibigay ng ulat sa Allied Forces tungkol sa kinaroroonan ng ating mga kaaway. Noong ika-16 ng Pebrero, nagtayo sila ng iba't ibang himpilan sa mahalagang estratehikong lokasyon malapit sa Country Club. Bilang dagdag ng paghahanda sa nalalapit na labanan, ay nagpadala sila ng mga kinatawan sa Pasig upang bigyang magpabala ang ating mga sibilyan na narito pa rin na maaaring maipit sa sagupaan at hikayatin silang lumikas patungo sa mga lugar na kontrolado ng mga Amerikano at sundalong Pilipino. Pagsapit ng bispiras ng ika-19 ng Pebrero, pinangunahan ng 7th Cavalry Unit ng Amerika ang pambobomba sa Pasig gamit ang mga kanyon upang mapilitang lumabas ang mga kalabang sundalo at lumapit sa iba't ibang mga pook na maaari nilang taguan. Ito ay nangyari sa May Pineda, kung kaya't merong larawan ang Pasig na sira ang Puente de Vargas, yung Vargas Bridge sa Bagong Ilog, dahil yun ay sinira na ng mga Hapon upang hindi makatawid ang mga Amerikano at Pilipino dito sa atin sa bayan. Nagbigay rin ang unit ng mga baril at granada sa Pasig upang muling makuha ang bayan. Kinabukasan, sa pakikipagtulungan sa Hunters ROTC Guerrillas, naging isang malaking larangan ng digmaan ang buong bayan. Sabihin, maraming mga skirmishes ang nangyari sa iba't ibang barangay, lalo na dito sa atin sa may simbahan. Ito kabilang ang ating Pasig Central Elementary School. Napakaraming mga namatay, halos 200 na mga Hapon ang mga binawian ng buhay at kasama ang ilang Pilipino na nakipagtulungan sa kanila. Bagamat idineklarang malaya ang ating bayan sa araw na iyon,
Nagpatuloy ang maliliit na sagupaan sa mga sumunod na araw habang isinasagawa ang mga operasyon upang lubusang linisin ang bayan mula sa mga natitirang kalaban. Dahil sa presensya pa rin ng mga sundalong kalaban sa bayan, kahit matapos ang mga naunang labanan, bumuo ang 7th Cavalry Unit ng isang guerrilla unit pa at sinanay silang gumamit ng mga baril. Tumawid sila sa Ilog Pasig at naghintay hanggang sa itinakdang oras ng pagsalakay. Muling binomba ang bayan upang mapilitang lumabas ang natitirang mga sundalong Hapones. Ang tangking Amerikano ay pumwesto sa likod ng Rizal Provincial Hospital habang nagsisimula ang labanan sa Pasig. Upang matiyak ang ganap na paglayan ng bayan, sinimulan ng mga gerilya ang mga operasyon sa paglilinis ng Pasig. At doon, napakawalan nila ang mga bihag o ang mga Pilipinong POWs. At sa wakas, Pebrero 19, ika-80 taon ngayon, tuluyang napalaya ang Pasig, pati na rin ang mga bihag na Pilipino. Napakahalaga po ng araw na ito at nandito po ang mga kaanak ng ating mga veterano na siyang alam ko ay mas malalim pa ang kwento ng kanilang mga magulang. Maraming salamat po sa kabayanihan po ng mga gerilya. At alam niyo po, nagpapasalamat rin po tayo sa pamahalang lungsod ng Pasig, kay Congressman Roman Romulo, kay Mayor Vico Soto, kay Vice Mayor Dodot Jaworski, sampu ng kanyang sanggunian, sapagkat hindi na po malilimutan ang kabayanihan ng ating mga limot na bayani, sapagkat makikita natin ngayon sila araw-araw dahil sa mga gusaling nakapangalan sa kanila. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Kung kaya't ang araw na ito, bagamat medyo malimlim, ay punong-puno at mainit na mainit sa kabayanihan ng Pasig. Mabuhay po tayong lahat. Para sa mga photographer natin.